Bisita po ako sa kumbento ng mga madre, no? At nakita ko po yung kanilang Belen. Very interesting yung kanilang Belen. So ang larawan po ng kanilang Belen, mayroon po silang parang burol o bundok. At nasa loob po nung burol o bundok na yun, yung nativity scene. Na kung saan si Mary, si Joseph, yung mga hayop at si baby Jesus ay nandun sa loob nung bundok na yon o nung inuka na bundok o burol na yon. Pero on top po ng bundok na yon ay ang krus. Mayroon pong krus na nasa tuktok ng bundok. At tinanong ko yung isang madre, sabi ko, "Sister, bakit ganun yung Belen nyo?" Sabi ko, bakit may krus? Nagdiriwang tayo ng Pasko ng kapanganakan. At sabi niya sa akin, hindi ba, Father, theologically, na mayroong kaugnayan ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagpapakasakit at muling pagkabuhay? At tama nga naman po siya. At malapit po sa puso nating mga Pilipino itong dalawang pagdiriwang na ito. Yung Pasko, na nakita po natin kung sumimba po kayo nung Christmas Eve. At dahil ako po'y nakatayo dito sa harap hanggang doon sa may car park yung tao. At maliban po sa kapistahan ng Nazareno, ang dami rin po nating tao pag Biyernes Santo. So dito po natin makikita yung pagmamahal ng mga Pilipino, at yung pangunawa sa kanilang pananampalataya. Kaya nga po, may pagkakataon na pinagnilaya ng mga obispo, kailangan ba nating tanggalin itong translasyon? Dahil ang pinagdiriwang po natin ngayong araw na ito po ay yung paglilipat dun sa imahe ng itim na Nazareno papunta sa simbahan ng Quiapo. At ito po yung ginugunita natin every January 9. Dahil originally po, yung original na image ng Black Nazarene ay nasira during the Second World War. At mayroon po itong replika na kung saan nasa parokya po ito dati, sa Intramuros, at inilipat po ito papunta ng Quiapo. Ito po yung ating ginugunita. Pero dito po natin makikita na ang ating debosyon at pagmamahal kay Jesus Nazareno ay isang tanda ng isang malalim na pananampalataya ng mga Pilipino. Tanda po ito na kung saan ang mga Pilipino, nandun ang kanilang pag-asa, nandun ang kanilang perseverance, nandun po ang kanilang positive attitude in the face of suffering. At naalaala ko po yung mga Australians na pumupunta dito. Last year po, nandito yung Young Men of God. At dinala po namin sila sa Mindoro at saka sa Payatas. At nakita po nila yung mga kapatid natin doon na may hirap. At sabi nila, we admire the Filipino people. Sabi nila, kasi hindi namin alam kung saan kayo nanggagaling, kung saan kayo humuhugot ng lakas, na in the midst of suffering and poverty, kaya nyo pa rin ngumiti. At sabi niya, hindi ito fake na ngiti, but an authentic smile, an expression of a deep joy. At sabi nila, kung sa amin yan nangyari, nagpatiwakal na kami. Kung sa amin yan nangyari, naranasan namin yung ganyang hirap, baka nagpakamatay na kami. At sabi nila, that is something that we would like to learn from the Filipino people. Yung ating resilience, perseverance, and hope, and faith in the face of suffering.
At sabi ko sa kanila, ang pinaguhugutan ng mga Pilipino ay ang isang malalim na pananampalataya, ang isang malalim na paniniwala sa Diyos. Na kung saan po sa Ebanghelyo, sinabi dito na so that everyone who believes in Him may have eternal life. Yung pong belief na sinasabi ng Ebanghelyo, hindi po ito yung pagkaunawa lang sa ating utak, kundi po yung belief na ginamit dito, ito po ay pagsasabuhay ng kung ano ang ating sinasampalatayanan. Hindi lamang po sa head level, kundi pagsasabuhay kung ano ang aking sinasampalatayanan. At ito pong pananampalataya na ito, syempre, ay hindi po ito bunga lamang ng dahil nabasa natin sa textbook. Yung iba po sa atin ay na-discover na there is a book about the Catechism of the Catholic Church. Mayroon din po itong Filipino version, the Catechism for Filipino Catholics. Hindi lamang po dahil nakabasa tayo ng mga spiritual books, writings of saints, kundi yung pong ating pananampalataya ay nakaugat sa karanasan sa isang Diyos. Na yung pong ating belief ay nanggaling dahil nakilala natin kung sino ang Diyos. At kaya nga po, isa sa mga ekspresyon nating mga Pilipino ay ang mga salitang salamat sa Diyos. Na kahit ako'y nahihirapan, we're able to recognize the help from above. Na kahit ako ay sugatan, hindi man physically, pero nakikita ko, hindi ako pinababayaan ng Diyos. Na nakikita po natin kung papaanong ang Diyos ay gumagalaw sa ating buhay. Kaya nga po, dahil sa pagkaunawa, sa pagkilala na ito, sa kaalaman na ito, na ating nakukuha sa ating pananampalataya, we believe. Dahil ang Diyos po ay nagpahayag ng kanyang sarili sa atin. Na pag sinabi natin na God is good and He is good all the time, alam natin na ito'y totoo. Hindi lamang ito yung for the sake na tatanungin kayo, God is good, and magre-response kayo na all the time, God is good. But we're able to recognize the goodness of God. Kaya nga po, ngayong gabing ito, o bago kayo matulog mamaya, subukan yung balikan yung mga pagkakataon ng inyong pagsubok. Yung pagkakataon kung saan pasan-pasan ninyo ang krus. Yung pagkakataon na kayo ay nalugmok. Na halimbawa, sinubok ang inyong buhay bilang mag-asawa. Isa sa mga mahal ninyo sa buhay ay nagpaalam. Sinubok ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga struggles at problema sa trabaho. Balikan niyo po uli itong mga sitwasyon na ito at makikita po natin na mayroong kamay ng Diyos na gumagalaw. Hindi man natin lubos maunawaan kasi maski ang ating Panginoong Hesukristo bilang isang tao, dumating siya sa punto na sinabi niya, Ama, tanggalin mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Pero nakita niya pa rin ang kalooban ng Ama, ang grasya ng Diyos sa kabila ng mga paghihirap na ito. Ikalawa po na hamon sa atin ang pagdiriwang na ito. Sinasabi ko po ito sa mga sakristan. Kaya sabi ko, kayo ang nagbabayad na ngayon ng inyong mga sutana, dati sagot ito ng parokya, ay dahil alam po natin by nature
na pag ang isang bagay ay pinaghirapan natin, pinapahalagahan natin ito. Kaya po tingnan natin yung mga tao na ang pananampalataya ay nakabase lamang halimbawa sa isang atraksyon at hindi na lumalim. Na kung yung aking pananampalataya ay nabubuhay lamang tuwing may praise and worship at worship song. Na kung yung aking pananampalataya ay nakaugat lamang sa mga debosyon at tradisyon ng simbahan. Na parang nabubuhay lamang ako pag Biyernes Santo kasi natutuwa ako sa dami ng mga imahe na ipinoprosesyon. Pero kung wala akong malalim na karanasan sa Diyos, madali sa oras na ako'y subukin, madaling iwan ang pananampalataya. Na kung saan, pag nakita mo na kung gaano katsismoso at katsismosa ang mga taong simbahan, iiwanan mo na ang pagiging Katoliko. Bakit? Ba't ako pupunta pa sa simbahan na yan, yung mga tsismoso-tsismosa? Which is true, minsan, no? Kung gusto mong makaalam kung anong nangyayari sa buong parokya, makipag-usap ka doon sa mga marites. Kusa silang lalapit sa iyo. Uy, alam mo ba, Father? Ay, hindi pa po at hindi po ako interesado. Madaling i-give up ang pananampalataya kung hindi ko ito pinaghirapan at kung hindi ko naranasan ang Diyos. Pangatlo po na paanyaya ng itim na Nazareno na sa ating karanasan sa Diyos, sa ating pananampalataya at paniniwala, tayo po'y inaanyayahan ni Kristo na tulungan ang ating mga kapatid na magpasan ng kanila ding krus. Na kung paanong tayo'y tinulungan ng Diyos, nung tayo ay naghihirap, nung tayo ay nagkasala, nung tayo ay bumagsak, sana din maging simbolo tayo ng pag-asa, maging liwanag tayo sa ating mga kapwa-tao. Na kung paanong binata ni Kristo ang paghihirap at ang pagpapakasakit para sa atin, sana po tayo din. Sana matuto din tayong makibahagi sa paghihirap at pinagdadaanan ng ibang tao. Pero magagawa lang po natin yun, babalik ulit tayo sa karanasan sa Diyos. Tanging ang mga tao lamang na nakaranas sa Diyos sa kabila ng kanilang mga paghihirap ang kayang tumulong sa kapwa-tao. Sabi nga po, paano mo maintindihan ano ang pakiramdam ng nawalan ng mahal sa buhay kung hindi mo ito naranasan? Ano ang pakiramdam na sinubok ang inyong buhay at pag-aasawa kung hindi mo ito naranasan? Lahat ng sasabihin natin, ito ay nasa isang konsepto lamang pero walang malalim na karanasan. You may be a good counselor. You may be a good advisor. Pero yung pong mga best advisors and counselor ay yung mga tao na naranasan kung ano yung pinagdaanan ng ibang tao. At tanging sila lang ang makakatulong at magiging tanglaw, pag-asa at liwanag sa kanilang kapwa-tao. Kaya po ipanalangin natin na sa kapistahang ito ng itim na Nazareno, muli nating papanibaguhin ang ating karanasan sa Diyos, muling balikan ang kanyang kagandahang loob, nang sa gayon patuloy nating panghawakan ang ating pananampalataya at magitayong ilaw, pag-asa at kamanlalakbay ng ating kapwa-tao. Amen.